tayong magiging sarakli. Ginoo ko. Sus! Gumuho ang bahagi ng lupa sa Barangay Manipis sa Talisay City, Cebu kanina umaga at muntik pang abutin ng nabagsakang lupa at bato ang ilang motorista. Dahil dito hindi na madaanan ang Cebu-Toledo Wharf na nagsisilbing shortcut mula Talisay City patungo sa lungsod ng Toledo. Walang nasaktan sa pagguho ayon sa City of Talisay Traffic Operation Development Authority. Nagsagawa na roon ng clearing operation ng DPWH pero inabisuhan ng mga otoridad ang mga motorista na dumaan muna sa alternatibong ruta. Ang mga naranasang pag-ulan noong mga nakalipas na linggo ang tinitingnan sanhi ng landslide. Halos 2 linggo bago magpasko, sumiklab ang sunog sa residential area sa Barangay Pleasant Hills, Mandaluyong City. Mahina ang tubig sa hydrant malapit sa nasusunog na lugar kaya tumulong na ang mga residente para maapula ang sunog. At saksi live si Jamie Santos. Jamie? Pia, ilang araw bago ang Kapaskuhan, isang sunog nga ang tumama sa residential area dito sa Pleasant Hills, Mandaluyong City ngayong gabi. Ganito kalawak ang sunog na tumupok sa mga bahay sa Barangay Pleasant Hills, Mandaluyong City. Pasado alas 6 ng gabi, sumiklab ang sunog. Umabot ito sa ika-5 alarma. Kita sa drone video ni Christopher Manzon ng Kapasigan Fire Volunteers, halos isang block ang nasusunog ng bahagi ng barangay. Sa kuhang ito ni Jennifer Guevara sa gawing 9 de Pebrero, naging matingkad na orange ang kulay ng langit. Mabilis na kumalat sa magkakadikit na bahay ang apoy. Agad itinaas ng BFP ang alarma. Alas 6:38 ng gabi nang ideklara ang first alarm. Pasado alas 7 nakataas na sa fifth alarm. Sunod-sunod ang dating ng mga bumbero para pagtulungan apulahin ang malawak na sunog na tumutupok sa mga bahay. Malawak ang sakop ng sunog at nasa bandang gitna. Hinaing ng mga bomberong rumisponde sa sunog, mahina ang tubig sa hydrant na malapit sa nasusunog na residential area. Kaya naman ilang residente ang nagtulong-tulong na sumalok ng tubig para malagyan ng tubig ang fire truck. Tulong-tulong po. Isang residente rin sa kalapit na townhouse ang pinahintulutan ng mga bombero na kumuha ng tubig sa kanyang water tank dahil sa hina ng tubig sa hydrant. 3 fire trucks taking water from my the tank there at the top. Kasi bakit po sir kumukuha ng tubig sa tangke ninyo yung ating mga BFP personnel? Wala daw tubig sa hydrant. Pia 9:10 ngayong gabi nang ideklara ng Bureau of Fire Protection na under control na ang sunog at tinatayang nasa 200 pamilya at 200 kabahayan ang apektado ng sunog. Ang ilang pamilyang naapektuhan ng sunog nananatili sa basketball court ng barangay. Live mula rito sa Mandaluyong para sa GMA Integrated News, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Nasubukan na naman ang pasensya ng maraming motorista sa tindi ng traffic sa EDSA at iba pang kalsada ngayong gabi. At ngayong holiday season, nag-utos ng LTFRB na limitahan muna ang surge pricing ng mga TNVS. Pero ikinababahala po yan ng isang grupo ng mga TNVS driver. Nagbabalik ang saksing si Jamie Santos. Pasado alas 8 ng gabi, ganito ang sitwasyon sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila. Usad pagong ang mga sasakyan sa iba't ibang bahagi ng EDSA. Ayon sa MMDA, bumagal sa 11 km/h ang usad ng mga sasakyan sa EDSA ngayong holiday season. Kumpara yan sa 15 to 20 km/h sa normal na araw. Maghapon nga ang traffic. Pasado alas 3:30 ng hapon, mabagal ang usad di lang sa EDSA, kundi pati sa mga alternatibong ruta gaya sa Summer Street sa Quezon City. Pahirapan din lumabas ng EDSA ang mga galing sa mga looban tulad ng Scout Borromeo dahil sa bumper-to-bumper traffic. Mistulang parking lot ang Kamuning flyover dahilan para ilang rider ay sumingit na lang sa pagitan ng mga lane. May pagsikip din papuntang Aurora Underpass at EDSA Connecticut. Mabigat din ang trapiko pa Ortigas flyover. Sa tindi ng traffic sa Ortigas flyover, may isang kotse tayong namataan na dumaan sa bus lane.
Sa mga mall zones tulad ng Ortigas area, nagkakaroon ng bottleneck dahil sa pila ng mga sasakyan para makapasok sa mall. Mistulang palamuti sa Christmas tree ang mga sasakyan sa EDSA Guadalupe. Pulang-pula ang ilaw ng mga sasakyan sa tindi ng traffic. Kanina hinatak ng MMDA ang ilang sasakyang iligal na nakaparada sa Katipunan Avenue. We cannot be selective whether you are private, you are a normal vehicle, a high-end vehicle, public utility vehicle. As long as you are violating the traffic rules and regulations, we have to implement that. Bukod sa traffic, binabantayan din ng mga otoridad ang surge pricing sa mga TNVS. Sa bagong memorandum ng LTFRB, hindi muna papayagan ang ×2 na surge sa pasahe mula December 17 hanggang January 4. Kaya hindi raw dapat magdoble o magtriple ang average na pasahe kapag mataas ang demand sa mga TNVS. Ang buong surge fare dapat ding mapunta lahat sa TNVS driver at hindi sa kumpanya. The TNC shall not collect any share, commission, or impose a service fee derived from the surge price component of the TNVS fare during the implementation of this memorandum circular. Ngayong araw na rin ang simula ng pagpataw ng penalty sa mga TNVS driver na biglang nagkakansela ng booking. May mga pagkakataon namang papayagan silang mag-cancel. May vehicle safety or mechanical issue, passenger misconduct or safety concerns, erroneous or malicious booking, passenger no-show, incorrect or unsafe pickup, and system and technical error. Ang TNVS Community Philippines na babahala sa pagbaba ng surge pricing cap ngayong holiday. Nadirekta raw tatama sa kita ng mga driver. Kapag binawasan daw ito sa panahon ng peak demand, mas maraming driver ang mapipilitang mag-offline sa high demand hours dahil hindi sulit ang oras, pagod at gastos. Sa huli, mas mahihirapan ding makakuha ng masasakyan ang mga commuter. Nasa na raw ang compensatory adjustments na anilay sinabi ng LTFRB, gaya ng potensyal na dagdag sa pick-up fares. Handa naman daw silang makipagtulungan pero sana raw ay dumaan sa malinaw na konsultasyon ang anumang pagbabago sa pamasahe. Ayon naman sa LTFRB, hintayin na lang na matapos ang kanilang pag-aaral sa price surge matrix sa unang linggo ng susunod na taon. Para sa GMA Integrated News, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Patay ang magkapatid na lalaki matapos silang pukpukin ng martilyo sa ulo. Ang suspect, ama ng mga biktima. Saksi, si Cyril Chavez ng GMA Regional TV. Duguan at wala ng buhay nang matagpuan ang magkapatid na lalaki sa Barangay 17, Hingoog City, Misamis Oriental kahapon ng tanghali. Ang mga biktima na edad 20 at 21 anyos, sinasabing walang awang minartilyo sa ulo hanggang mabawian ng buhay. Nadala pa sa ospital ang magkapatid pero idineklara ng patay ang sospek, mismong ama ng mga biktima. Agad nireport ng mga kapitbahay sa pulisya ang krimen. Sa hot pursuit operation ng mga pulis, naabutan nila ang sospek sa ibabaw ng overpass na parang aakmang tatalon. Ngunit napigilan siya ng mga responding pulis. Kining duha ka buok niya ka mga anak nangatulog sa salog. Ang anak sa sulod sa ilang panimalay o dito iya kining gibunalan sa martilyo sa ulo nga bahin. And kining mi resulta sa pagkamatay sa maong duha ka mga individual. Wala pang pahayag ang sospek. Ngunit sa impormasyon na nakuha ng PNP Region 10, umamin sa krimen ang sospek. Sabi ng kapatid ng sospek sa panayam ng GMA Regional TV, matagal na panahon nang sinasaktan ng sospek ang kanyang mga anak at asawa. Posible rin daw lalo pang nagpalala sa kondisyon ng mga anak ang paulit-ulit na pambubugbog. Desididong magsampa ng reklamong multiple parricide ang mga naulilang kamag-anak ng mga biktima laban sa sospek. Para sa GMA Integrated News, Cyril Chavez ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Pinag-iingat ng PNP ang publiko laban sa mga cybercrime at mga insidente ng pagnanakaw ngayong holiday season. Sa Quezon City, nabalian ng buto ang isang senior citizen matapos matumba ng hablutin ang kanyang kwintas. Saksi si June Veneracion. Isang babaeng senior citizen ang tumumba sa bahaging ito ng EDSA Balintawak sa Quezon City. Hindi siya nahagip ng mga dumaraang sasakyan, pero mataas ang kinabagsakan niya.
isang lalaki ang makikitang nagmamadaling tumawid ng kalsada. Ang lalaki, hinablot pala ang alahas ng senior citizen na nanggaling noon sa LRT station. So, upon exiting the elevator, hinablutan nito ng suspect natin ng kwintas sabay tulak. Itong biktima natin nag-sustain ng injury, fractured sa left femoral neck niya. Naaresto ang 27 anyos na suspect sa barangay Talipapa. Positibo siyang kinilala ng biktimang nagpapagaling sa ospital. Nabawi rin ang gintong alahas na isinanla ng suspect sa halagang 5,000 piso. Ayon sa pulisya, ika-9 na beses na itong makukulong ng suspect na dati nang naaresto dahil sa pagnanakaw, carnapping at illegal na droga. Aminado siya sa nagawang krimen. Hindi ko naman po sinasadya yun eh. Lang po ako ng pangangailangan dahil sa anak, ng pera dahil sa anak ko eh. Sa General Santos City, nahulikam naman ang pagpasok ng lalaking ito sa isang coffee shop pasado alas 4 ng madaling araw nitong Miyerkules. Nagtingin-tingin muna siya at nang tila namataan ng CCTV, agad niyang itinakip ang dalang tuwalya sa kanyang muka. Maya-maya pa, binitbit na lalaki ang nakita niyang cash box at katabing tablet saka lumabas. Pero bumalik pa siya at pinagbubuksan ang kurtina sa drawer. Ayon sa may-ari ng coffee shop, halos 12,000 pisong cash ang natangay ng suspect, kasama ang halos 4,000 pisong halaga ng gadget. Galing kami ng Christmas party ng other team doon sa kabila na negosyo. Tapos pag kinaumagahan, tinawagan ako ng staff na para i-check saan yung susi. Yun, napansin niya, wala ng tablet, wala na yung cash box, magulo na yung doon sa drawer. Kasi nga, naghahanap pa ng mananakaw. Isinumbong na nila ito sa pulisya. Ayon sa Philippine National Police, magdi-deploy sila ng 100,000 tauhan para sa Ligtas Paskuhan 2025. 70,000 sa mga ito ang uniform personnel at augmentation unit naman ang iba pa. Kasama ang residential area sa mga babantayan sa tulong na rin ng mga lokal na pamahalaan. Pero nagbabala pa rin sila sa tuwing aalis ng bahay at walang maiiwan. Masyadong maging SOCMED o social media na conscious na kung saan sinasabi natin yung mga locations natin, yung mga pupuntahan natin. Typical raw na nakikita nilang krimen tuwing bare months ang theft at robbery. At ngayon, tumaas na bilang ng cybercrimes gaya ng scam sa online selling. Ang keywords dyan, yung ang offer ay too good to be true. Hindi masyadong mababa, masyadong malaki ang discount. So sa mga ino-offer nila, halimbawa po, yung mga booking, na kapag sila po ay nakapag-down payment na ay hindi nila makontak. Marami po din pong klase yung mga scam po dyan at ibigay po namin yung mga advisory natin. Nagbabala rin sila kaugnay sa pagbili ng mga paputok online. Nakahuli po tayo ng sa 4 operations na 5 tao na kung saan ito yung mga nagbebenta ng mga firecrackers online. Kasi sinasabi po natin na huwag tangkilikin ng ating mga kababayan sapagkat ito po ay substandard po. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion ang inyong saksi. Pag-aaralan po ng Ombudsman ang reklamong plunder at iba pang reklamong inihain laban kay Vice President Sara Duterte at 15 opisyal ng OVP at ng DepEd. Kaugnay po yan sa mali umunong paggamit ng mahigit 600 milyong pisong confidential funds. Saksi si Salima Refran. Bulto-bultong dokumento ang bitbit ng iba't ibang civil society leaders sa Office of the Ombudsman na maghain ng mga reklamong plunder, graft, malversation at bribery laban kay Vice President Sara Duterte. Inireklamo rin ang 15 opisyal ng Office of the Vice President at DepEd na minsang pinamunuan ni Duterte. Kaugnay yan ang umano'y maling paggamit sa 612.5 million pesos na halaga ng confidential funds ng OVP at DepEd. Her indiscriminate misuse of public funds without fear of accountability is outright criminal and a perfect example of the betrayal of public trust. Nakita natin sa deliberation ng House of Representatives at ito ay sworn statement ng mga empleyado mismo ng DepEd, yung abuse sa paggamit ng confidential fund. Alam niyo po, yung confidential fund, kahit sinasabing confidential, may malinaw na parameters kung paano ito ginagastos. Hindi po ito kitty fund ng mga politiko. Kasama sa mga inireklamo ang Chief of Staff ni Duterte na si Attorney Zuleika Lopez.
Tagapagsalitang si Attorney Michael Powa at dating Vice Presidential Security and Protection Group Head at ilang mga taga-OVP at DepEd. Inilakip ng grupo sa reklamo ang report ng House Committee on Good Government and Public Accountability na nag-imbestiga sa confidential funds ng BISE, kasama na ang mga acknowledgement receipts ng mga tumanggap ng confi funds gamit ang mga gawa-gawa umanong pangalan tulad ng Mary Grace Piatos. Hiling nila sa Ombudsman silipin din ang bank accounts ni Duterte at hanapin kung saan talaga napunta ang confidential funds nito. Importante yan kasi dyan mo makikita yung flow of money. Yan ang mag-establish ng kaso ng plunder. Paano siya nakikinabang sa mga pondo na dumaloy sa bank accounts ni VP Sara. So magandang magkaroon ng disclosure mula sa Anti-Money Laundering Council. Galit po tayo sa nanggagamit, galit po tayo sa kasinungalingan, galit tayo sa nagbabaluktot ng katotohanan. Walang politika dito. Isa sa ilalim ng Ombudsman sa evaluation ng reklamo bago isalang sa fact-finding investigation. Ayon kay Attorney Michael Powa na isa sa mga respondent, hindi pa niya natatanggap ang opisyal na kopya ng reklamo. Pero sabi niya, inaasahan niyang magkakaroon ng impartial at objective na pagsusuri ang Office of the Ombudsman. Dagdag niya, makikipagtulungan din siya sa investigasyon at kumpiyansang mapapatunayang walang basihan at hindi suportado ng katotohanan o batas ang mga alegasyon laban sa kanya. Kinukuha pa ng GMA Integrated News ang panig ni Vice President Duterte at iba pang inireklamo. Para sa GMA Integrated News, Sanima Refran ang inyong saksi. Nakakuha ng pera at mga dokumentong NBI sa condo unit ni dating Congressman Zaldico nang magsilbi sila ng search warrant doon. Pag-aaralan ng NBI kung makakatulong ang mga ito sa pagbuo ng kaso laban sa dating kongresista. Saksi si John Consulta. 3 vote ang tumambad sa mga operatiba ng NBI noong isilbi nila kahapon ang search warrant sa condo unit ni dating Congressman Zaldico sa Taguig. Ayon sa NBI, ilan sa mga nakuha nilang dokumento ay konektado sa mga flood control projects. Pinag-aaralan kung paano makakatulong ang mga ito sa binubuo nilang kaso. The NBI Organized and Transnational Crimes Division being able to collect what we believe is sufficient evidence. There was an affirmative result of the operation. And then from there, we will have to wait for the disposition of the court. Humiling na ang NBI sa Interpol na ilagay sa Red Notice Alert ang dating kongresista na naharap sa mga kasong graft at malversation dahil sa anomalya umano sa flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Ayon sa NBI, inaantabayanan nila ang paglabas ng Red Notice matapos nilang ihain ang request noong November 23. Ito po ay under evaluation pa. Ang huli naming na-check is actually being evaluated by the Notices Diffusion Task Force in terms of its form and substance. Sa DOJ, nagtapos na ang deadline para sa pag-usumite ng counter-affidavit ni Ko sa isa pang reklamong iniimbestigahan ng DOJ kaugnay sa mga flood control project sa Bulacan. Ayon sa DOJ, pagkatapos nito, submitted for resolution na ang reklamo. Sinisikap pa namin makuha ang panig ni Ko. Nasa DOJ rin kanina si dating DPWH Bulacan District Engineer Henry Alcantara. Binigyan na si Alcantara ng provisional admission sa Witness Protection Program. Nakapagsauli na siya ng 110 million pesos sa gobyerno na inaasahang masusundan pa ng 200 million pesos. Ayon sa DOJ, maaaring sa susunod na linggo maganap ang turnover ng balanseng pera sa gobyerno bilang pagtugon sa requirement bago makapasok sa WPP. Ang pagpapanagot sa mga nasa likod ng katiwalian sa gobyerno ipinanawagan sa Oblation Run sa UP Manila. Nasa 100 miyembro ng Alpha Phi Omega ang sumali. Giit nila panagutin ang mga nasa likod ng korupsyon sa mga flood control project, pagwawaldas ng kaban ng bayan at paglaganap ng mga ghost project. Para sa GMA Integrated News, ako si John Consulta, ang inyong saksi. Bumuo ng task force ang Valenzuela LGU para tutukan ang investigasyon kaugnay sa asong pintulan umano ng dila. Ayon sa lokal na pamahalaan, katuwang nila ang Valenzuela Police at ang City Veterinary Office para sa malalim na pagsisiyasat. Sa payag na unang inilabas ng Valenzuela Police, sinabing nag-iimbestiga na sila para mahanap ang may-ari na aso at makakuha ng kopya ng CCTV footage sa lugar.
Isang saksi rin daw ang dumulog sa kanila at nagsabing nasugatan ng asong si Kobe matapos makipag-away sa iba pang aso sa kalsada. Patuloy nilang kinukumpirma ang lahat ng ebidensyang hawak nila ngayon. Madaling araw noong Martes nang matagpuan ng asong si Kobe na duguan at wala ng dila. Papagaling ng aso pero ayon sa veterinaryo ay hindi na maibabalik ang dila nito. Surigao del Sur 1st District Representative Romeo Momo Sr., asawa niyang si Tandag City Vice Mayor Eleanor Momo, kanilang mga anak at iba pang kaanak, inireklamo ng plunder at graft sa Ombudsman. Inihain ito ng grupo ng mga pari at pribadong individual. Anila, napunta raw sa kumpanya ng pamilya na Surigao La Suerte Corporation ang 1.4 billion pesos na halaga ng mga proyekto gaya ng flood control at farm-to-market roads. Bago maging kongresista, dekadang nasa DPWH si Momo at nagsilbi pang undersecretary. Kasalukuyan siyang chairman ng House Committee on Public Works at co-chair ng House Infrastructure Committee. Vice Chair rin siya ng Appropriations Committee, kaya kabilang siya sa House Contingent sa Bicameral Conference Committee para sa 2026 National Budget. Sa isang pahayag, iginiit ni Momo na walang conflict of interest sa kanyang paninilbihan bilang kongresista. Wala rin daw katotohanan ang akusasyong ginamit niya ang kanyang pwesto para sa pansariling kapakanan. Hindi na raw siya bahagi ng kumpanya dahil matagal na siyang nag-divest sa Surigao La Suerte Corporation. Wala rin daw ginagawang negosyo ang kumpanya sa kanyang distrito. Tinawag niyang politically motivated ang akusasyon na pakana-umano ng kanyang mga kalaban sa politika. Sasagutin daw nila ng kanyang pamilya ang mga paratang sa tamang forum at panahon. Dating Quezon City Mayor Herbert Bautista pinawalang sala ng Sandigan Bayan 3rd Division sa kasong graft. Bigo raw kasi ang prosekusyon na patunayang guilty beyond reasonable doubt si Bautista kaugnay ng pagpirma sa disbursement voucher kaya naaprubahan ang pagbayad ng mahigit 25 million pesos sa Signet Energy kahit hindi natupad ang nasa kontrata. Guilty naman ang hatol sa kanyang kapwa-akusado na si dating City Administrator Aldrin Cunha. Pinatawan siya ng 6 hanggang 8 taong pagkakabilanggo. Pero di ba makukulong si Cunha matapos siyang payagan ng korte na magbayad ng 90,000 peso bond para sa pansamantalang paglaya. Tumanggi silang magbigay ng pahayag. Para sa GMA Integrated News, Sanima Rafra ng inyong saksi. Nagbabala ang PIDEA laban sa pag-aalaga ng isang uri ng cactus na may kemikal na nagdudulot ng hallucination o guni-guni. Batay po sa nakalap na impormasyon ng PIDEA, ay binibenta na ito online. Saksi si Marisol Abduraman. Cute kung titingnan, kaya tiyak na swak ang halaman na ito para sa mga plantito at plantita. Ito ang peyote cactus, pero babala ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA. Hindi lang bawal, kundi illegal itong gawing ornamental plant. Meron daw kasi itong chemical substance na lubhang delikado na kung tawagin ay mescaline. It is a substance that is classified as a dangerous drug base doon sa ating United Nations Convention on Psychotropic Drugs. It causes hallucinations, nausea, and meron din yung mga sakit sa ulo, vomiting. Ito yung recorded na adverse effects. Wala pa naman daw reported na paggamit ng peyote cactus sa bansa, pero mahigpit daw itong minomonitor ng PIDEA, lalo't may impormasyon silang ibinebenta ito online. We sent out this advisory to warn the public, especially mga kabataan ho natin, dito sa mga masamang epekto ng paggamit ng peyote. Nakakuha tayo ng sample ng cactus and we also tested the plant for chemical substance. Agad daw i-report ang sinumang nagmamay-ari ng nasabing halaman dahil hindi basta-basta ang parusang life imprisonment at multang aabot sa 10 milyong piso para sa sinumang mahuhulihan nito. If you're just displaying that, that's already possession. So sa possession of dangerous drugs, may kakibat na penalty o yan. If you're going to plant naman itong peyote, that's already cultivating. So that's cultivation of plant. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman ang inyong saksi. Nangakong babawi si Dustin Yu sa kaibigang si David Licauco matapos sabihin ni David na miss na niya ang kaibigan dahil matagal na raw silang hindi nagkikita. Narito ang showbiz saksi ni Nelson Canlas.
dating Dustin. Siya yung hindi nagpapakita. Naging busy na ako sa showbiz eh. Pero, siya yung priority ko. Ngayon, anyari. Same lang yun, yung Maria Clara, grabing business ko rin. Kung saan ako, pero lagi ko siyang kasama. Ito ang naging tila pasaring ni pambansang Ginoo David Licauco sa kanyang best friend na si Dustin Yu. Napanood nga raw ni Dustin ang interview ni David kamakailan. Kaya agad niyang minessage ang kaibigan. Sabi ko, nakita ko yung interview niya. Sabi ko, if there's something na parang may nafe-feel siya, you can talk to me anytime. I mean, sabi ko, sorry. Pag-amin pa ni Dustin na guilty siya sa naramdaman ni David. Malaki na raw ang talagang pagbabago sa mga buhay nila sa loob ng nakaraang buwan at hanggang ngayon ay nag-a-adjust pa rin siya. Bukod sa kabi-kabilang promotions ng Metro Manila Film Festival entries niya na Love You So Bad, kamakailan lang ay naging abala si Dustin sa kanyang successful Destiny the Dustin Yu Experience fan meet. Part of me would also want to apologize kasi parang na-realize ko na nung time na yon busy rin naman siya, pero ako kasi noon hindi ako busy. So ako yung laging ngayon busy kami both. So yun yung gusto ko i-explain sa kanya. Na yung schedule talaga namin is talagang tuloy-tuloy talaga. As in wala na kaming time para lumabas pa. Pero I get him. Super. Like valid naman. Mismong co-star ni Dustin at last duo housemate na si Bianca De Vera, alam daw ang nangyayari sa dalawa at hindi raw nila mapigilan kung di matuwa para sa mag-BFF. Miss ngayon si David. Ilang araw ngayon na-overthink. Ayaw niya lang aminin yun. Tapos parang yesterday ata, parang na-assert ko siya. Sabi ko, si David na-like niya yung trailer natin for Love You So Bad. Sabi niya naman, ako naman yung magtatanong ngayon. Cute-cute nila. Mensahe naman ni Dustin para kay David. Sorry, David, bro, sorry. Bawi ako. Promise, pagtapos nito, babawi ako sa'yo. Mahal na mahal kita. Para sa GMA Integrated News, Nelson Canlas ang inyong saksi. Bukod po sa gintong medalya, nakapagtala rin ng bagong SEA Games record ang pambato ng Pilipinas sa 2025 SEA Games Athletics na si John Christopher Cabang Tolentino. Sa oras na 13.66 seconds, nadaig ni Tolentino ang dating record sa 110-meter hurdles na 13.69 seconds. Hawak yan noon ng pambato ng Thailand mula 2015 SEA Games sa Singapore. Gintong medalya rin ang nakuha ng Philippine men's baseball team naman. Ito na po ang ikatlong sunod na gintong medalya ng Pilipinas sa naturang kategorya. Nakaginto rin sina Tatchana Mangin na lumaban sa women's 49 kg division ng Kyorugi at John Ivan Cruz na nagpakitang gilas naman sa men's vault finals. Bronze medal naman ang nakamit ni Geraldine Rodriguez sa women's 400 meters athletics event. Nag-ambag din ng medalya ang women's swimming team. Naka-gold si Kyla Sanchez habang silver naman ang kay Heather White sa women's 100-meter freestyle. Silver medal din ang iuwi ni Shandy Chua na nilangoy ang women's 200-meter backstroke. Sa pinakahuling tala kaninang 9:55 p.m., 62 ang nakamit na medalya ng Pilipinas sa SEA Games. 10 ang gold, 17 ang silver at 35 ang bronze. Practice makes perfect para sa mga estudyante sa Bohol. Hindi nila alintana ang kapal na putik habang nag-ensayo para sa kanilang Christmas-themed performance. Ating saksihan. Makapal ang putik at mainit ang panahon pero di alintana ng mga estudyanteng ito sa Dosita National High School sa Sierra Bellones, Bohol. Lubog na ang mga paa nila sa putik na iniwan ng mga nagdaang bagyo pero tuloy ang pag-iensayo para sa kanilang Christmas field demonstration. Kahit pa nga may nadudulas na pero ika nga, the show must go on. Ayon sa mga guro, may covered court ang paaralan pero hindi kasya roon ang mga kalahok. All in ang mga bata at guro pati sa paghahanda ng mga props at costume.
13 araw ang binuno nila at ang resulta. Malinaw sa pinakitang performance na practice makes perfect at teamwork makes the dream work. Iba't ibang tema ang sinayaw at isinadula nila gaya ng 1950s at White Christmas. Present syempre si Santa Claus. Nagtapos ang performance sa Nativity of Jesus Christ kung saan ipinakita rin ang pagdating ng Three Kings. Lubos naman ang pasalamat ng mga estudyante sa suporta ng kanilang mga magulang, guro at pamunuan ng kanilang eskwelahan. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Mga kapuso, 13 tulog na lang, Pasko na, at all-in-one Christmas experience ang hatid ng Pasig River Esplanade. Tiyak na hindi magugutom dahil marami pong pagpipili ang mga food stall. Mula street food hanggang sa paborito tuwing Pasko na bibingka at puto bumbong. At, kung kayo po ay naghahanap ng mga panregalo, pwede rin pong bumili rito. May ilang aktibidad din na pwedeng ma-enjoy gaya ng go-kart at trampoline. Makulay rin ang light show sa Jones Bridge na sinabayan ng mga pamaskong awitin. Kanina po, formal nang itinurn over ng Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry ang Jones Bridge Light Show Project sa Manila LGU. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula po sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang sa Lunes, sama-sama po tayong magiging saksi! Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.